Sa labas ng bintana, ang langit ng Maynila ay tila isang balong itim na tumatapon ng galit. Ang ulan ay hindi lamang patak, kundi mga latigong humahampas sa kalsada, lumilikha ng malamig na usok na bumabalot sa bawat sulok ng lungsod. Sa loob ng marangyang sangay ng lamesa ni Maria, ang hangin ay amoy mamahaling kandila at nilagang karne, ngunit sa loob ng madilim na bodega sa likuran, ang amoy ng luma at amag ang naghahari. Si Marites, suot ang kanyang kupas na uniforme na tila ilang dekada na ang tanda, ay nakatayo sa anino. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga milyong pisong kontrata ay magaspang ngayon dahil sa kakaskrab ng sahig. Nakatingin siya kay Caleb. "Konti na lang, Dahlia. Kain ka pa ng konti," bulong ni Caleb. Ang boses niya ay basag, tila isang lupang tigang na nagmamakaawa sa ulan. Sa harap niya, ang batang si Dahlia ay nakabalot sa isang basang jacket, nanginginig sa ibabaw ng mga karton. Hawak ni Caleb ang isang plastik na mangkok. Ang usok mula sa lugaw ay manipis, isang munting piraso ng init sa gitna ng nagyayelong bodega. Bawat subo ni Caleb sa kapatid ay tila isang panalangin. Dahan-dahan, puno ng pag-iingat, tila ba kung bibilisan niya ay mababasag ang buhay ng bata. "Kuya, ang pait po." Mahinang reklamo ni Dahlia. "Tiisin mo lang, anak. Pagkatapos nito, bibili tayo ng gamot." "Promise ni Kuya," sagot ni Caleb. Kahit alam niyang ang huling barya sa bulsa niya ay sapat na lamang para sa pamasahe pa uwi. Biglang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa kusina ay tumama sa bodega. Tila isang kidlat na naglalantad ng isang krimen. Doon nakatayo si Renato, ang manager na ang ayos ng buhok ay tila hindi tinatamaan ng kahit anong bagyo. Ang amoy ng kanyang pabango ay sumakal sa amoy ng mainit na lugaw. "Anong kalaswaan nito, Reyes?" Ang boses ni Renato ay malamig pa sa tubig ulan. Hinigpitan ni Marites ang hawak sa kanyang basahan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na unti-unting umaapaw. "Sir, pasensya na po. Ang kapatid ko po, may sakit. Wala po akong mapag-iwanan sa kanya." Pakiusap ni Caleb. Tumayo siya. Inilalagay ang sarili sa pagitan ng kapatid at ng galit ng manager. Ngumiti si Renato, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lamesa ni Maria ito, hindi charity ward. Ang dumi-dumi ng batang yan, ang baho. Bago pa man makasagot si Caleb, itinaas ni Renato ang kanyang makintab na sapatos. Isang mabilis na paggalaw ng paa ang nagpabagsak sa plastik na mangkok mula sa kamay ni Caleb. Ang lugaw, ang tanging pag-asa ni Dahlia sa gabing iyon, ay tumalsik sa maruming semento. Ang mga butil ng kanin ay humalo sa alikabok at tubig na tumutulo mula sa butas na bubong. Parang isang panaginip na nawasak, ang puting lugaw ay dahan-dahang naging kulay abo sa sahig. "Sir, bakit niyo ginawa yon?" Nanginig ang boses ni Caleb. Hindi ito galit, kundi isang malalim na sugat ng dignidad. "Dahil basura ka, at ang basura ay hindi dapat dinadala sa loob ng bahay ko," sabi ni Renato habang pinupunasan ang dulo ng kanyang sapatos gamit ang isang malinis na panyo. "You're fired. Ngayon din, lumayas kayo. Utang na loob ko pa ba na pinatira ko kayo rito ng 10 minuto?" Walang salitang binitawan si Caleb. Yumuko siya. Kinuha ang kapatid na umiiyak na sa takot at binuhat ito. Sa bawat hakbang niya palabas sa pinto ng bodega, ang tunog ng kanyang sapatos na basang-basa ay tila isang mabigat na buntong hininga. Tumayo si Marites mula sa dilim. Tiningnan niya ang lugaw sa sahig. Pagkatapos ay tiningnan niya ang likod ni Renato. "Renato," tawag ni Marites. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng isang utusan. Ito ay boses ng isang hukom. Lumingon si Renato. Nakataas ang kilay. "Anong tinitingin-tingin mo, matanda? Gusto mo ring sumunod sa kanya?" Huminga ng malalim si Marites. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit sa loob niya,
Isang apoy ang nagsimulang maglaro. Ang lugaw na yon, sapat na sana yun para makaligtas ang bata sa gabi. Tumawa si Renato, isang tuyot na tawa. Sapat na yun para matutunan nilang hindi sila kabilang dito. Magtrabaho ka na bago ko mapansin na ang bagal mo ring gumalaw. Nanatiling tahimik si Marites. Tiningnan niya ang huling anino ni Caleb na nawawala sa gitna ng malakas na ulan sa labas. Sa sandaling yon, ang lamesa ni Maria ay hindi na lamang isang negosyo para sa kanya. Ito ay naging isang battlefield. Ang loob ng lamesa ni Maria ay nababalot ng isang bango na tila nanggagaling sa paraiso. Amoy ng sariwang rosas, halimuyak ng mamahaling kandila, at ang nakakagutom na usok ng bagong lutong kare-kare. Ngunit para kay Marites, ang bango na ito ay isang makapal na pintura na nagtatago sa nabubulok na dingding. Habang hawak niya ang basahan, nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad. Ang amoy ng chlorine at matapang na sabon ay tila kumakain sa kanyang balat. Isang paalala na sa mundong ito, siya ay isang anino lamang na tagalinis ng dumi ng iba. Naglalakad si Renato sa gitna ng dining area. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng awtoridad. Ang bawat ngiti niya sa mga costumer ay tila isang ensayadong sayaw. Ang boses niya, na kanina lang ay parang talim ng kutsilyo sa bodega, ay naging matamis na parang pulot. Everything is perfect, Doña Victoria. Ang meat po natin today ay ang pinaka-premium cut. Laging fresh para sa inyo. Ani Renato, habang yumuyukod ng bahagya sa harap ng isang matandang babaeng nakasuot ng perlas. Napatigil si Marites sa pagpupunas ng lamesa sa gilid. Kilala niya ang babaeng yon. Si Victoria ay isa sa kanyang mga matalik na kaibigan sa golf club. Isang babaeng kilala sa pagiging pihikan sa pagkain. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Marites. Kung alam lang ni Victoria na ang premium cut na sinasabi ni Renato ay ang mga tirang karne mula sa nakaraang linggo na binabad sa matatapang na pampalasa para itago ang amoy ng pagkaluma. Biglang, isang baso ng pulang alak ang natapon sa paanan ni Doña Victoria. Ang likido ay parang dugo na gumapang sa puting carpet, mabilis na kumalat at nag-iwan ng malalim na mantsa. Oh my God! My shoes! Tili ni Victoria. Ang boses ay puno ng pagkairita. Agad na nagbago ang mukha ni Renato. Ang kanyang pagiging maginoo ay napalitan ng isang nakakatakot na bilis ng galit. Ngunit ibinaling niya ito sa pinakamalapit na target. Hoy, matanda! Bingi ka ba? Sigaw ni Renato kay Marites, sapat na malakas para marinig ng ibang mga mesa. Halika rito. Linisin mo ito ngayon din. Ang bagal-bagal mong kumilos, kaya hindi tayo umuunlad dahil sa mga katulad mong palamunin. Lumapit si Marites. Bit-bit ang kanyang timba at basahan. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa paligid. Mga matang puno ng pandidiri at awa. Lumuhod siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na tiles na may bakas pa ng natapong alak. Sinimulan niyang punasan ang sapatos ni Victoria. I'm so sorry, Doña Victoria. Pasensya na po sa incompetence ng tauhan namin. Sabi ni Renato. Ang kanyang Taglish ay puno ng pekeng pag-aalala. Minsan talaga, mahirap kumuha ng matinong trabahador kahit gusto mong tumulong sa mga mahihirap. Hindi tumingin si Marites paitaas. Nakita niya ang sariling refleksyon sa makintab na sapatos ni Victoria. Isang babaeng nakayuko, isang babaeng hinahayaang tapakan ang kanyang dangal. Ngunit sa bawat kuskus niya sa carpet, mas lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Ang hiya na dapat niyang maramdaman ay naging isang malamig na apoy sa kanyang dibdib. Dahan-dahan naman sa pagpunas, baka magasgas ang balat niyan. Alam mo ba kung magkano yan? Mas mahal pa yan sa buong buhay mo. Dagdag pa ni Renato, sabay sipa ng mahina sa gilid ng timba ni Marites, sapat na para tumalsik ang maruming tubig sa laylayan ng kanyang uniforme. Habang nakaluhod, naamoy ni Marites ang pabango ni Renato na humahalo sa amoy ng alak at dumi. Ito ang amoy ng isang taong walang kaluluwa. Isang amoy na sumasakal sa katotohanan. Nang matapos siya,
Tumayo si Marites ng dahan-dahan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Renato. Sa isang saglit, nakita ni Renato ang isang bagay sa mga mata ng matandang utusan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang awtoridad na hindi niya maipaliwanag, pero agad itong nawala nang yumuko muli si Marites. "Tapos na po, sir," mahinang sabi ni Marites. "Umalis ka na sa harap ko. Doon ka sa likod, ayusin mo yung mga delivery ng karne at siguraduhin mong nakalista lahat. Kung ayaw mong ibawas ko sa sahod mo, ang natapong alak na yan." Banta ni Renato bago bumalik sa pag-asikaso kay Victoria na tila walang nangyari. Naglakad si Marites patungo sa kusina. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng basang uniforme sa kanyang balat. Ngunit sa kanyang isip, binuunan niya ang unang hakbang ng paniningil. Pumasok siya sa opisina ni Renato sa likod, na alam niyang laging bukas tuwing abala ang manager sa pag-e-entertain ng mga VIP. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang maliit na asul na notebook. Ang totoong listahan ng mga supplier at ang mga presyong kinukupit ni Renato mula sa kumpanya. Ang bango ng silid na yon ay amoy pera at kasalanan. Isang tunog ng papalapit na mga yabag ang narinig ni Marites mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay papunta sa kanyang direksyon. Ang gabi sa Tondo ay hindi katulad ng gabi sa Makati. Dito, ang dilim ay tila may bigat, isang malapot na kumunoy na humihigop sa bawat pangarap ng mga taong nakatira sa ilalim ng mga bubong na yari sa pinagtagpi-tagping yero. Ang ulan ay hindi humuhupa, lalo lamang itong nagngit-ngit, hinahalo ang basura at dumi ng kanal sa mga eskinita. Lumilikha ng isang amoy na sumasakal sa hininga. Amoy ng kahirapan na walang kawala. Mula sa bintana ng kanyang mamahaling SUV na nakaparada sa malayo, pinapanood ni Marites si Caleb. Ang binata ay tila isang basang pusa na pasa ng mundo habang bitbit ang nanghihinang si Dahlia. Bawat hakbang ni Caleb sa putikan ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang lupa mismo ay kaaway na gustong magpabagsak sa kanya. "Please po, Aling Nena. Kahit ngayong gabi lang po. Bukas na bukas, hahanap ako ng paraan." Ang boses ni Caleb ay narinig ni Marites sa gitna ng ingay ng ulan. Nakatayo sila sa tapat ng isang barong-barong na kulay kalawang. Isang matandang babae na may hawak na kupas na payong ang lumabas. Ang kanyang mukha ay tila ukit sa bato. Walang bakas ng habag. "Caleb, 3 linggo ka nang delayed. Hindi ito charity house. Marami ring kailangang bayaran ng pamilya ko. Kung wala kang pera, doon kayo sa labas." "May sakit po ang kapatid ko. Parang awa niyo na po." Pagsusumamo ni Caleb, ramdam ni Marites ang hiya na bumabalot sa binata. Ang kahihiyang kailangang ilahad ang sariling dusa sa harap ng ibang tao para lamang mabuhay. Ang tunog ng pinto na marahas na isinara ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Caleb sa labas. Yakap-yakap ang kapatid na nanginginig na sa taas ng lagnat. Hindi na nakatiis si Marites. Bumaba siya ng sasakyan, suot ang isang itim na kapote at dahan-dahang lumapit. Nakita niyang pumasok si Caleb sa isang maliit na espasyo sa gilid ng bahay. Isang sulok na bahagyang natatakpan ng sirang yero at mga lumang karton. Doon, sa gitna ng tumutulong tubig mula sa bubong, inihiga ni Caleb si Dahlia. Kinuha niya ang isang tuyong karton na may tatakpan ng lamesa ni Maria. Isang kahon na dati ay naglaman ng mga imported na alak para sa mga mayayaman at ginamit ito upang harangan ng hangin at ulan na tumatama sa bata. Ito ang golden moment na nagpadurog sa puso ni Marites. Ang marangyang pangalan ng kanyang kumpanya ay nagsisilbing tanging panangga ng isang batang naghihingalo sa gutom at lagnat. Ang yaman na pinaghirapan niya ay tila naging isang malupit na biro sa harap ng ganitong eksena. "Dahlia, huwag kang bibitaw ha.
Magtatrabaho lang si kuya sa labas. Babalik ako, may dalang gamot. Bulong ni Caleb. Hinalikan niya ang noo ng kapatid na tila nagbabaga sa init. Tumayo ang binata, kinuha ang kanyang lumang helmet na basag na ang visor. Isang lumang motorsiklo ang nakatago sa ilalim ng trapal. Alam ni Marites ang ibig sabihin nito. Sa ganitong kalakas na ulan, ang pagpasok bilang habal-habal o delivery rider ay isang sugal sa buhay. Ang madulas na kalsada at zero visibility ay mga bitag na naghihintay sa bawat kanto ng Maynila. Lumabas si Caleb sa eskinita. Ang ingay ng makina ng kanyang motor ay tila isang ungol ng paghihimagsik laban sa tadhana. Nawala siya sa gitna ng makapal na kurtina ng ulan. Naiwan si Marites na nakatingin sa maliit na batang natutulog sa ibabaw ng karton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa puot at pagsisisi. Ang sistemang binuo niya, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ay nabulag sa katotohanang may mga taong katulad ni Caleb na gumagapang sa putik habang ang mga katulad ni Renato ay nagpapakasasa sa bango ng kapangyarihan. Kinuha ni Marites ang kanyang telepono, hindi para tumawag ng pulis, kundi para tawagan ang kanyang pinakatiwalaang tauhan sa main office. Hanapin mo ang lahat ng records ni Caleb Reyes at gusto ko ring malaman kung sino ang supplier ng karne sa branch ni Renato. Ngayon din, ang utos niya ay kasing lamig ng hanging umiihip sa tondo. Habang naglalakad pabalik sa kanyang SUV, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa madilim na eskinita. Sinusundan ng direksyong tinahak ni Caleb. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang lobo na naghihintay ng pagkakataong sumakmal. Ang kusina ng lamesa ni Maria ay isang hurnong naglalabas ng init na tila gustong tunawin ang bawat hibla ng pasensya. Ang amoy ng bawang na iginigisa sa mantika ay humahalo sa amoy ng pawis ng mga tauhang nagkukumahog. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Marites si Elena, isang server na 7 buwang buntis. Ang kanyang mga paa ay namimintog na sa pamamaga, bawat hakbang niya ay tila isang paghihirap na pilit itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti para sa mga customer. Hawak ni Elena ang isang mabigat na tray na puno ng mga basong kristal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pawis ay gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Elena, magpahinga ka muna. Ako na ang magdadala niyan. Bulong ni Marites. Habang papalapit, bit-bit ang isang basahan. Bago pa man makasagot si Elena, ang pinto ng kusina ay bumukas ng marahas. Pumasok si Renato. Ang kanyang mukha ay tila isang bagyong nagbabanta ng pagkawasak. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa tisa ay lumilikha ng isang tunog na nagpapatahimik sa lahat. Isang tunog ng awtoridad na walang puso. Anong ginagawa niyo rito? Bakit ang bagal ng labas ng order sa table 5? Sigaw ni Renato. Sir, medyo masama po ang pakiramdam ko. Sasandal lang po sana ako kahit sandali. Mahinang sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Lumapit si Renato kay Elena. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ng babae ang mamahaling tabako na humahalo sa bango ng manager. Isang ngiting mapang-api ang gumuhit sa mga labi ni Renato. Elena, nakalimutan mo na ba? Noong wala kang makain, noong tinanggihan ka ng lahat dahil sa kalagayan mo, sino ang tumanggap sa'yo rito? Sino ang nagbigay sa'yo ng pagkakataong magkaroon ng pambili ng gatas para sa batang yan? Ang boses ni Renato ay naging malambot, ngunit puno ng lason. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo ngayon. At ang utang na loob, hindi nababayaran ng pagrereklamo. Ito ang utang na loob na ginagamit bilang tanikala. Isang utang na walang katapusan. Isang pasasalamat na ginawang parusa. Nakita ni Marites kung paano yumuko si Elena. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa bigat ng kahihiyan at obligasyon. Opo, sir. Pasensya na po. Bulong ni Elena habang muling binuhat ang tray. Hindi na nakatiis si Marites.
Sir Renato, baka naman po pwedeng pagbigyan si Elena. Delikado po ang lagay niya. Lumingon si Renato kay Marites. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ah, ang matandang pakialamera. Akala mo ba, dahil pareho kayong mahirap, ay may karapatan ka ng magdikta sa akin? Kung gusto mong tumulong, sige, lumuhod ka. Nanigas si Marites. Ang buong kusina ay biglang tumahimik. Tanging ang tunog ng kumukulong sabaw ang naririnig. Sabi ko, lumuhod ka. Pag-uulit ni Renato. Itinaas niya ang kanyang paa. Ipinapakita ang dulo ng kanyang sapatos na may bahid ng putik mula sa labas. Linisin mo ang sapatos ko gamit ang sarili mong uniforme. Kung gagawin mo iyan, hahayaan ko si Elenang magpahinga ng 10 minuto. Deal! Isang matinding dagok sa dignidad ang naramdaman ni Marites. Ang hiya ay dumaloy sa kanyang buong pagkatao, hindi para sa sarili, kundi para sa kumpanyang binuo niya, na ngayon ay pinapatakbo ng isang halimaw. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Elena, ang pag-iling ng babae na tila nagsasabing, "Wag na punay." Ngunit dahan-dahang lumuhod si Marites. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa mainit at madulas na sahig ng kusina. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang suot na apron para punasan ang sapatos ni Renato. Ramdam niya ang bawat gasgas ng dumi sa tela. Tila ba ang bawat kuskos ay isang sugat sa kanyang puso. Tumawa ng malakas si Renato, isang tawang puno ng tagumpay. Ayan, ganyan ang tamang posisyon para sa mga taong walang halaga. Tandaan niyo, sa mundong ito, ang may pera ang laging nasa itaas. Habang nakaluhod, naramdaman ni Marites ang isang kakaibang amoy na nanggagaling sa mga kahon ng karne na kapapasok lang sa likod. Hindi ito ang amoy ng sariwang baka. Ito ay isang amoy na malapit na sa pagkabulok. Isang amoy na tinatakpan ng sobrang daming chemical. Tumayo si Marites pagkatapos linisin ang sapatos ni Renato. Hindi siya umiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga kutsilyo sa kusina. "Sir, mukhang may problema po sa bagong delivery ng karne." Mahinahong sabi ni Marites, ngunit may kasamang banta sa kanyang boses. Nagbago ang kulay ng mukha ni Renato. "Wala kang alam. Magtrabaho ka na bago ko pa maisip na sipain ka palabas." Mabilis na tinalikuran sila ni Renato at naglakad patungo sa kanyang opisina. Ngunit ang kanyang pagkabalisa ay hindi nakatakas sa paningin ni Marites. Alam ni Marites na may itinatagong mas malalim na lihim si Renato. Isang lihim na maaring pumatay hindi lamang sa reputasyon ng Enesyahang, kundi sa mismong mga costumer nito. Sa kabilang dako ng lungsod, sa gitna ng dilim, ang motorsiklo ni Caleb ay biglang tumigil sa gitna ng isang tulay. Ang usok mula sa makina ay humahalo sa makapal na fog ng ulan. Sa kanyang likuran, ang mga ilaw ng itim na sasakyan ay lalong lumapit. Sa loob ng tahimik na silid ng arkibo sa main office, ang hangin ay mabigat at amoy alikabok na nagmula pa sa nakaraang dekada. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa mesa ni Marites na lumilikha ng mahahabang anino sa mga pader na puno ng mga folder. Dito, malayo sa mapanghusgang mata ni Renato, hinahanap ni Marites ang katotohanan. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa pagod at kaba ay huminto sa isang kupas na dilaw na folder. Sa ibabaw nito, nakasulat sa malalaking titik ang pangalang Reyes Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Isang kakaibang amoy ng kalawang at bahagyang sunog na papel ang humalimuyak. Sa loob, bumagsak ang isang maliit na bagay sa sahig. Isang tuyot na tunog ng metal ang narinig sa katahimikan. Pinulot ito ni Marites. Ito ay isang medalya ng karangalan, kinalawang na sa paglipas ng panahon, ngunit malinaw pa rin ang ukit ng logo ng lamesa ni Maria. Ito ang golden moment na nagpabagsak sa huling depensa ng puso ni Marites. Ang medalyang ito ay ibinigay niya mismo 20 taon na ang nakalilipas. Bumalik ang nakaraan sa kanyang isipan, hindi bilang isang panaginip, kundi bilang isang masakit na sugat na muling bumuka.
Naalala niya ang gabi ng malaking sunog sa unang karinderya na naging pundasyon ng kanyang imperyo. Ang init ng apoy ay humahalik na sa kanyang balat, ang makapal na itim na usok ay sumasakal sa kanyang baga. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang hindi lumabas para iligtas ang sarili. Si Ricardo. "Takbo na, Marites. Iligtas mo ang sarili mo." Ang huling sigaw ni Ricardo bago bumagsak ang nagbabagang kisame. Itinulak siya ng lalaki palabas sa pinto, ngunit si Ricardo ay naiwan sa loob upang masiguradong walang ibang tauhan ang maiiwan sa apoy. Si Ricardo ang kanyang unang kasosyo, ang unang kusinero na naniwala sa kanyang pangarap noong wala pa siyang kahit ano, at ang lalaking iyon ay ang ama ni Caleb. Diyos ko, bakit ngayon ko lang nalaman? Bulong ni Marites. Ang kanyang boses ay naging isang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Ang mga luha ay pumatak sa dokumento sa loob ng folder. Isang sulat na sulat kamay ni Ricardo bago ito mamatay. "Marites, kung sakaling may mangyari sa akin, alam kong hindi mo pababayaan ang pamilya ko. Ang hiling ko lang ay bigyan mo ng pagkakataon ng aking anak na si Caleb. May puso siya para sa kusina, katulad natin." Ngunit ang sulat na ito ay hindi kailanman nakarating sa kanya. Nakita ni Marites ang isang note sa gilid ng folder. Nakasulat sa pen ni Renato, "Ignore, not profitable, file for archive only." Isang matinding bugso ng galit ang dumaloy sa mga ugat ni Marites. Ang gigil na naramdaman niya kanina sa kusina ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nararamdaman niya ngayon. Hindi lamang binaliwala ni Renato ang isang bayani. Itinapon niya ang anak nito sa basurahan na tila ba walang halaga ang buhay nito. Habang binabasa ang file, napansin ni Marites ang isang listahan ng mga benepisyong dapat ay natanggap ng pamilya Reyes pagkatapos ng sunog. ₱1,000,000 ang halaga nito, ngunit lahat ng pirma sa resibo ay hindi pirma ni Ricardo o ng kanyang asawa. Ang mga pirma ay pamilyar. Ito ay ang pilit na estilo ng pagsulat ni Renato noong nagsisimula pa lamang ito bilang assistant manager. Ninanakaw mo na pala ang para sa kanila noon pa man. Pagngangalit ng kanyang mga ngipin, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa kanyang private investigator. "Ma'am, nakita ko si Caleb. Nasangkot siya sa isang aksidente sa Quezon Avenue habang nagdi-deliver. At may isa pang bagay, ang itim na sasakyang sumusunod sa kanya ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang supplier ng karne na konektado kay Renato." Napatayo si Marites. Ang lamig ng aircon sa opisina ay tila naging nagyayelong hangin na nagpapatigas sa kanyang desisyon. Kinuha niya ang medalyang kinalawang at mahigpit itong ikinuom sa kanyang palad. Ang kalawang ay nag-iwan ng mantsa sa kanyang balat, isang mantsa ng sumpa at pangako. Lalabas na sana siya ng silid nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas. Ang boses ni Renato ay narinig niyang nakikipag-usap sa telepono, malakas at puno ng kumpiyansa. "Oh, tapusin niyo na ang problema. Ayaw ko nang makita ang mukha ng batang yan. Siguraduhin niyo lang na hindi lalabas ang tungkol sa mga delivery ng karne. Itapon niyo kung saan hindi mahahanap." Ang tanghalian sa lamesa ni Maria ay tila isang giyera na walang hinto. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay sumasabay sa malakas na usok na nanggagaling sa kusina. Ngunit sa likod ng marangyang anyo ng mga putahe, may isang lihim na umaalingasaw. Si Marites, habang nag-aayos ng mga platito, ay hindi nakaligtas sa matapang na amoy ng kemikal na pilit itinatago sa ilalim ng makapal na sarsa ng kaldereta. Ito ang amoy ng karne na dapat ay itinapon na. Ngunit dahil sa kasakiman ni Renato, ito ay naging espesyal na menu para sa araw na ito. "Bilisan nyo, maraming orders ang nakapila. Huwag kayong tatanga-tanga." Sigaw ni Renato mula sa kanyang istasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa cash register. Tila bawat barya na pumapasok ay isang tagumpay ng kanyang panlilinlang. Sa table 12, isang maliit na bata ang masayang kumakain
ng kanyang paboritong ulam. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Ngunit sa isang saglit, ang masayang tagpo ay napalitan ng takot. Ang bata ay biglang binitawan ng kutsara. Ang kanyang mukha ay namutla at dahan-dahang naging kulay ube. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa kanyang tiyan at ang katahimikan ng restaurant ay nabasag ng kanyang pagsusuka. Ang amoy ng suka na humalo sa sarsa ay tila isang hatol ng katotohanan. Anak, anong nangyayari sa'yo? Tulong! May manggagamot ba rito? Sigaw ng ina. Ang boses ay puno ng panginginig at desperasyon. Mabilis na lumapit si Marites, ngunit bago pa siya makahawak sa bata, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Renato. Hindi ang kaligtasan ng bata ang tinitingnan niya, kundi ang mga matang nakatingin sa kanila mula sa ibang mesa. Ma'am, please keep your voice down. Baka po maabala ang ibang guests. Bulong ni Renato, ang kanyang boses ay tila isang malamig na pader. Baka po may kinaing iba ang anak niyo bago pumunta rito. Ang pagkain namin ay laging fresh. Anong sinasabi mo? Ngayon lang kami kumain. Ang anak ko, hindi na makahinga. Ang ina ay nagsimula ng umiyak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming sahig. Ito ang golden moment na nagpasinga sa galit ni Marites. Nakita niya ang bata na namimilipit sa sakit habang si Renato ay abala sa pag-utos sa mga waiter na harangan ang view ng ibang customer gamit ang mga menu board. Para kay Renato, ang buhay ng isang bata ay isang bad publicity lamang na kailangang itago. Sir, kailangang dalhin ang bata sa ospital ngayon din. Matapang na sabi ni Marites. Lumingon si Renato sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging parang demonyo sa galit. Tumahimik ka, matanda. Gusto mo bang mapahiya ang kumpanya? Linisin mo ang dumi na yan. Ngayon din. Hinila ni Renato ang ina at ang bata patungo sa back exit para hindi makita ng publiko. Tila ba sila ay mga basurang kailangang itapon ng palihim. Nang makaalis ang mag-ina, hinarap ni Renato ang lahat ng tauhan sa kusina. Listen up. Walang magsasabi tungkol sa nangyari. Ang batang yun ay may allergy, maliwanag? At dahil sa kapabayaan nyo sa paglilinis, lahat kayo ay may memo. Ibabawas ko sa sahod nyo ang ginastos sa pag-refund sa kanila. Kinuha ni Renato ang isang tumpok ng mga papel, mga waiver na nagsasabing ang pagkakamali ay nasa panig ng mga server at hindi sa kalidad ng pagkain. Pirirmahan nyo ito. Kung hindi, hahabulin ko kayo sa korte dahil sa paninira sa reputasyon ng lamesa ni Maria. You want to lose your jobs? Sign it! Nakita ni Marites ang panginginig ng mga kamay ng kanyang mga kasamahan. Ang takot sa kanilang mga mata ay tila isang tanikala na pumipigil sa kanila. Ang gahala ni Renato ay walang hanggan. Ginagamit niya ang kanilang kahirapan para gawin silang panakipbutas sa sarili niyang krimen. Lumapit si Renato kay Marites. Ang papel ay itinapat sa kanyang mukha. Ikaw muna, matanda. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong sa kulungan ng tuloy mo bago matapos ang gabi. Tiningnan ni Marites ang panulat sa kanyang harap. Pagkatapos ay tiningnan niya ang basurahan sa gilid kung saan itinapon ni Renato ang mga tirang karne na may bahid pa ng dugo at luma. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol ng digmaan. Sa kabilang dako, ang balita mula sa ospital tungkol kay Caleb ay dumating sa kanyang relo. Ang sitwasyon ay kritikal. Huminga ng malalim si Marites. Ang kanyang katahimikan ay tila ang katahimikan bago ang pagputok ng isang bulkan. Ang ulan sa Maynila ay tila walang kapag-uran sa paghampas sa mga kalsadang puno ng lamat. Sa gitna ng dilim ng Quezon Avenue, ang bawat patak ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Caleb. Ang hangin ay may kasamang amoy ng basang aspalto at usok ng mga sasakyan, isang amoy na laging nagpapaalala sa kanya na sa lungsod na ito, ang mahihirap ay kailangang makipagpatayan sa oras. Nakasakay si Caleb sa kanyang lumang motorsiklo, ang makina ay umuungol sa hirap
habang tinatahak ang baha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatawag sa pangalan ni Dahlia. Sa loob ng kanyang jacket, nakatago ang isang maliit na supot ng gamot. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon sa gitna ng lagnat at pagod. Biglang, isang malakas na liwanag mula sa likuran ang tumama sa kanyang side mirror. Isang itim na SUV ang humaharurot, tila isang halimaw na walang balak huminto. Sa isang saglit, ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa madulas na kalsada ay pumuno sa hangin. Naramdaman ni Caleb ang isang malakas na pagtama sa kanyang gilid. Ang mundo ay biglang uminog. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento ay tila isang mahabang hininga ng kamatayan. Tumalsik si Caleb. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng ilang metro mula sa kanyang motor. Ang sakit ay hindi agad dumating. Ang unang naramdaman niya ay ang nakakamanhid na lamig ng tubig na pumasok sa kanyang mga sugat. Nakalubog ang kalahati ng kanyang mukha sa maruming tubig ulan. Ang amoy ng kalawang at malansang dugo ay unti-unting nangibabaw. Sinubukan niyang itayo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaliwang binti ay tila naging bato sa bigat. Ito ang golden moment na nagpapatigil sa mundo. Sa gitna ng ulan, habang ang kanyang dugo ay dahan-dahang humahalo sa itim na tubig ng kalsada, nakita ni Caleb ang kanyang kanang kamay. Nakataas ito, malayo sa basang semento, mahigpit na nakakapit sa isang puting plastik. Kahit ang kanyang balat ay punong-puno ng galos at ang kanyang mga kuko ay nabali sa pagtama sa kalsada, ang supot ng gamot ay nanatiling tuyo. Dahlia, ang gamot mo. Mahinang bulong ni Caleb. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na panalangin na agad nilamon ng dagundong ng kulog. Ang itim na sasakyan ay huminto sa malayo. Bumukas ang bintana nito ng bahagya, sapat na para makita ang isang pares ng mga matang walang kislap ng awa. Pagkatapos ng ilang segundo, muli itong humarurot paalis. Iniwan si Caleb sa gitna ng kalsada na tila isang basurang itinapon pagkatapos pakinabangan. Naramdaman ni Caleb ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay. Naalala niya ang kanyang ama, si Ricardo. Naalala niya ang bango ng kusina ng lamesa ni Maria noong bata pa siya. Ang bango ng pag-asa na ngayon ay tila isang malupit na panaginip. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang mantsa ng dugo sa kalsada? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang masakit na kurot ng hiya na kahit sa huling sandali ay tila hindi siya tinatantanan. Biglang, sa gitna ng malabong paningin, nakakita si Caleb ng isang pares ng mga sapatos. Hindi ito ang makintab na sapatos ni Renato. Ito ay mga lumang sapatos na may bakas ng putik. Ngunit ang paglapit nito ay puno ng pagmamadali at kalinga. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang pisngi. Isang kamay na amoy sabon at chlorine. Amoy ng isang taong sanay sa hirap, ngunit may pusong ginto. Caleb, anak, huwag kang pipikit. Narito na ako. Ang boses na yon ay pamilyar. Ito ang boses ng matandang utusan na palaging tumitingin sa kanya sa bodega. Ngunit sa sandaling iyon, ang boses na yon ay hindi boses ng isang alipin. Ito ay boses ng isang tagapagligtas. Sinubukan ni Caleb na ibigay ang plastik ng gamot sa babae. Si Dahlia po. Ang gamot. Pakibigay. Bago tuluyang mawalan ng malay, naramdaman ni Caleb ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang noo. Hindi ito ulan. Ito ay ang luha ni Marites, ang babaeng may-ari ng lahat ng kanyang dusa na ngayon ay tanging pag-asa niya para sa buhay. Ang amoy ng ospital ng gobyerno ay isang timpla ng matapang na alkohol, amoy ng luma at maruming palapag, at ang singaw ng hininga ng napakaraming taong naghihintay ng himala. Sa koridor na ito, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na puting ilaw mula sa kisame na pabalit-balik na kumukurap, tila isang pusong nag-aagaw buhay.
Nakaupo si Marites sa isang matigas na upuang plastik. Ang kanyang uniforme ay basang-basa pa rin, dumidikit sa kanyang balat, na tila isang malamig na yakap ng pagsisisi. Sa kanyang tabi, ang batang si Dahlia ay natutulog sa isang maliit na kama. Ang kanyang lagnat ay unti-unti nang bumababa dahil sa mga gamot na binili ni Marites. Ngunit sa kabilang silid, sa likod ng makapal na kurtina, si Caleb ay nakikipagbuno sa dilim. Ma'am, kailangan po nating bayaran ng deposito para sa operasyon. Kung hindi po, hindi natin maililipat ang pasyente sa ICU. Ang boses ng nurse ay pagod at walang emosyon. Isang boses na sanay na sa kamatayan. Tumayo si Marites. Ang kanyang likod na kanina lang ay nakayuko sa paglilinis ng sahig ni Renato ay biglang dumanas ng isang kakaibang tuwid. Inabot niya ang kanyang lumang bag at kinuha ang isang pitaka na hindi akma sa kanyang suot. Sa loob nito ay isang itim na card, isang simbolo ng kapangyarihan na kayang bumili ng buong gusaling ito. Ilipat niyo siya sa pinakamagandang kwarto. Ngayon din, tawagan niyo ang pinakamagaling na surgeon sa lungsod na ito. Sabihin niyo, si Marites Villanueva ang tumatawag. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit ang awtoridad na kalakip nito ay nagpatigil sa paghinga ng nurse. Pero ma'am, sino po kayo sa pasyente? Tanong ng nurse, habang tinitingnan ng basang-basang matanda na mukhang pulubi. Ako ang kanyang pag-asa. Maikling sagot ni Marites. Ilang minuto ang lumipas, ang malamig at madilim na kapaligiran ay biglang naging abala. Ang mga doktor na kanina ay tila walang pakialam ay nagkukumahog na ngayon. Habang inililipat si Caleb, dumaan ang kanyang higaan sa tapat ni Marites. Ito ang golden moment na nagpaluha sa matanda. Ang kamay ni Caleb, na puno ng benda at mga galos mula sa kalsada, ay dahan-dahang gumalaw. Sa gitna ng kanyang mahinang malay, ang mga daliri ng binata ay humawak sa kamay ni Marites. Mahigpit ang kapit nito, tila isang batang nalulunod na nakahawak sa isang salbabida. Nay, ikaw ba yan? Mahinang bulong ni Caleb. Ang kanyang mga mata ay nanatiling pikit, ngunit ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Akala ko, iniwan niyo na kami. Ang bawat salita ni Caleb ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Marites. Hindi siya ang ina ni Caleb, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng isang pangakong binitawan. 20 taon na ang nakalilipas. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Ang init ng balat nito ay humahalo sa lamig ng kanyang sariling mga kamay. Hindi ka na mag-iisa, anak. Pangako ko yan. Hinding-hindi na. Bulong ni Marites sa wikang Tagalog na tila isang orasyon ng pag-ibig. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila, ngunit ang kulog sa malayo ay tila isang babala. Alam ni Marites na habang inililigtas niya si Caleb, ang demonyo sa lamesa ni Maria ay naghahanda na ng panibagong patibong. Kinuha ni Marites ang kanyang telepono, isang tawag para sa kanyang abogado. Ihanda mo ang lahat. Ang paglilinis na gagawin ko ay hindi na gamit ang basahan at sabon. Gagamit tayo ng hustisya, sabi niya habang nakatingin sa refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng ospital. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang utusang si Marites, kundi ang reyna ng isang imperyo na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang amoy ng ospital ay napalitan sa kanyang isipan ng amoy ng bagong luto at malinis na pagkain. Ang bango ng katotohanan na malapit ng ihain sa hapag ni Renato. Ang bulwagan ng punong tanggapan ng lamesa ni Maria ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot huminga. Ang amoy ng sariwang jasmine mula sa mga naglalakihang florera ay humahalimuyak, isang bango ng karangyaan na tila nanunuya sa pawis at pagod ng mga manggagawang nasa loob. Ang lamig ng aircon ay sapat na para patigasin ang anumang emosyon na lumilikha ng isang atmosfera ng formalidad na walang puwang para sa pagkakamali.
Nakatayo si Renato sa harap ng isang malaking salamin sa gilid ng entablado. Ang kanyang suot na tuksedo ay gawa sa pinakamahal na tela, walang kahit isang lukot. Inaayos niya ang kanyang kurbata nang may ngiting puno ng pagyayabang. Ngayong araw ang anibersaryo ng kumpanya at ayon sa mga balibalita, siya ang tatanggap ng Manager of the Year at posibleng tangtsuk bilang Regional Director. Hoy, bilisan nyo sa pag-aayos ng mga upuan. Ayaw ko ng kahit anong dumi, maliwanag? Sigaw ni Renato sa mga waiter na nagkakandara pa sa pag-aayos ng hall. Ang kanyang boses, kahit sa gitna ng karangyaan, ay nananatiling matalim at mapangapi. Lumingon siya sa isang gilid at nakita ang isang bakanting upuan sa gitna ng entablado. Ang upuan ng tagapangulo. Isang upuang gawa sa nara at nababalot ng pulang pelus. Nanliit ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Sa kanyang isip, iyon na ang susunod niyang luklukan. Sir Renato, handa na po ang lahat ng Board of Directors. Hinihintay na lang po si Madam Marites. Bulong ng kanyang assistant. Madam Marites? Ang matandang yon, malamang nasa ibang bansa na naman at nagpapakasasa sa pera habang ako ang gumagawa ng lahat ng trabaho rito. Mapanghusgang sabi ni Renato habang tumatawa ng mahina. Actually, I think she's getting too old for this business. Kailangan na ng bagong dugo, yung may vision katulad ko. Biglang, ang malalaking pintong gawa sa mabigat na kahoy sa dulo ng hall ay bumukas. Hindi ito ang mabilis na pagbukas ng isang utusan. Ito ay isang mabagal at maringal na paggalaw na tila ba ang buong gusali ay nagbibigay pugay. Ang tunog ng bawat pagtama ng matulis na takong sa makintab na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito ang tunog ng pagmamadali, kundi ang ritmo ng isang taong nagmamay-ari ng bawat hibla ng lupang tinatapakan niya. Ang lahat ng tao ay napalingon. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang babae ang naglalakad sa gitna ng pasilyo. Nakasuot siya ng isang asul na terno na yari sa pinong seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na perlas. Ang bawat butil ay tila mga luhang naging bato sa katatagan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang apoy na handang tumupok sa anumang dumi sa kanyang daanan. Nabitawan ni Renato ang hawak niyang folder. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod, na kanina lang ay matigas sa pagyayabang, ay biglang naging parang jelly. Hindi maaari, bulong ni Renato. Ang kanyang paningin ay naglabo-labo. Ang babaeng naglalakad patungo sa entablado ay ang matandang utusan na pinahiya niya sa kusina. Ang babaeng pinagluhod niya para linisin ang kanyang sapatos. Ang babaeng tinawag niyang basura at palamunin. Hindi huminto si Marites hanggang sa marating niya ang entablado. Nadaanan niya si Renato na nakatayo lang doon, tila isang rebulto ng kahihiyan. Isang sandali silang nagkatinginan. Ang tingin ni Marites ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakakalunod na awa. Isang awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Good morning everyone. Ang boses ni Marites ay malumanay, ngunit umabot ito sa bawat sulok ng hall nang walang kailangang sigaw. Salamat sa pagpunta sa ating anibersaryo. Dahan-dahang lumapit si Marites sa pulang upuan sa gitna. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng grasya. Bago siya umupo, tumingin muli siya kay Renato na basang-basa na ng malamig na pawis. Renato, tawag ni Marites. Ang pangalan ng manager sa kanyang bibig ay tila isang hatol na binibigkas ng langit. Kumusta ang sapatos mo? Mukhang malinis na malinis ah. Sino ang naglinis niyan para sa iyo ngayong umaga? Ang buong board of directors ay nagkatinginan. Walang malay sa ibig sabihin ng kanyang sinabi. Ngunit si Renato ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bumukas-sara, ngunit walang boses na lumabas.
Ang hiya na naramdaman niya ay tila isang makapal na usok na sumasakal sa kanya sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Dahan-dahang umupo si Marites sa kanyang trono. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa braso ng upuan. Magsimula na tayo. Marami tayong dapat linisin sa kumpanyang ito. Sabi ni Marites habang itinataas ang isang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng katiwalian ni Renato. Ang bango ng jasmine sa loob ng hall ay biglang naging amoy ng isang paparating na bagyo. Ang malawak na hall ay nababalot ng isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa aircon. Ito ay ang lamig ng katotohanang dahan-dahang gumagapang sa balat ng lahat ng naroon. Sa gitna ng entablado, ang malaking puting screen ay nagsimulang magliwanag. Ang asul na sinag nito ay tumama sa pawisang mukha ni Renato na tila isang ilaw sa isang silid ng interogasyon. Ang amoy ng mamahaling kape at mga gourmet na appetizer ay naging matabang sa panlasa ng mga board of directors. Hawak ni Marites ang isang remote. Ang kanyang mga daliri ay matatag. Walang bakas ng panginginig na naranasan niya noong siya ay nagpapanggap na utusan. Bago tayo magdiwang, gusto ko munang ipakita sa inyo ang sikreto ng ating tagumpay. Sa branch ni Renato, ang boses ni Marites ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim ng isang pangahit. Biglang lumitaw sa screen ang isang malabong video. Ito ay mula sa madilim na bodega ng lamesa ni Maria. Nakita ng lahat si Caleb, basang-basa, pagod at puno ng pag-aalala. Habang maingat na sinusubuan ng lugaw ang kapatid niyang si Dahlia sa ibabaw ng mga lumang karton. Ang katahimikan sa hall ay naging napakabigat na tila ba ang bawat paghinga ay isang kasalanan. Ano to? This is fake! Edited ito! Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Tumingin siya sa mga board members naghahanap ng kakampi. Madam, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Strict tayo sa rules. Bawal ang mga outsiders sa loob, lalo na ang mga batang madungis. Pinoprotektahan ko lang ang image ng kumpanya nyo. Hindi sumagot si Marites. Sa halip, pinindot niya muli ang remote. Ang susunod na video ay mas malala. Nakita ang pagpasok ni Renato sa bodega, ang kanyang marahas na pagdampot sa mangkok, at ang pagtapon ng lugaw sa maruming sahig. Maririnig ang mahinang iyak ni Dahlia at ang pakiusap ni Caleb na binaliwala ni Renato. Ang bawat tao sa hall ay napaatras. Ang ilan ay napahawak sa kanilang dibdib dahil sa awa. Image, pag-uulit ni Marites, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Renato. Ang imahe ba ng lamesa ni Maria ay ang pagtapak sa pagkain ng isang batang nagugutom? Ang imahe ba natin ay ang pagpatay sa dignidad ng isang empleyadong nagmamalasakit sa pamilya? Madam, efficiency ang kailangan sa business, hindi damdamin. Katwiran pa rin ni Renato, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at hiyang humahalo. Utang na loob nila sa akin na may trabaho sila. Utang na loob. Ngumiti ng mapait si Marites. Pag-usapan natin ang utang na loob na sinasabi mo, Renato. Ang screen ay nagpalit ng imahe. Ngayon, ang nakita ay ang mga resibo ng supplier ng karne. Mga karneng nabulok na at binabad sa kemikal para magmukhang bago. Kasunod nito ang mga dokumento ng payroll kung saan ang malaking bahagi ng sahod ng mga server ay napupunta sa isang ghost account sa pangalan ng kapatid ni Renato. Ang bango ng mga pagkain sa mesa ng mga VIP ay tila biglang naging amoy ng nabubulok na karne. Maraming board members ang binitawan ng kanilang mga tinidor. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ito ang golden moment ng pagbagsak. Ang maskara ni Renato ay hindi lamang natanggal. Ito ay nadurog sa harap ng lahat. Ang lalaking kanina lang ay tila hari ng pasilyo ay mukhang isang basang sapatos na naiwan sa ulan, kupas, sira at walang silbi. Sir Renato, explanation po? Mahinang tanong ng kanyang assistant na ang mukha ay puno rin ng pagkabigla. Walang maisagot si Renato.
Ang kanyang dila ay tila naging bato. Ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap ng exit, ngunit ang mga security guard ay nakatayo na sa bawat pinto. Ang lamig ng realidad ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Marites mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya, patungo kay Renato, ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng huminto. Sabi mo kanina, ang basura ay hindi dapat dinadala sa loob ng bahay ko? Bulong ni Marites, sapat na para marinig ng lahat. Tama ka, Renato. Kaya ngayong araw, ilalabas ko na ang tunay na basura sa kumpanyang ito. Sa isang iglap, ang pagyayabang ni Renato ay napalitan ng isang nakakaawang panginginig. Ang lalaking mahilig magpaluhod ng iba ay siya na ngayong unti-unting bumibigay ang mga tuhod sa bigat ng sarili niyang kasamaan. Ang hangin sa bulwagan ay puno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Ang katahimikan ay nabasag ng mahihinang bulong ng mga board members. Ang kanilang mga mukha ay tila mga larawan ng pagkabigla at galit. Sa gitna ng lahat, si Renato ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, naghahalo sa mamahaling pabango na hindi na kayang itago ang amoy ng kanyang takot. Tiningnan ni Marites ang buong board. Ang lamesa ni Maria ay binuo, hindi lang para kumita. Binuo ito sa prinsipyo ng malasakit, karangalan, at paggalang sa bawat buhay na pinapakain namin. Ang mga ipinakita ko sa inyo ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi pagtapak sa kaluluwa ng kumpanya. Lumapit ang isang abogado na kasama ni Marites. Inabot niya ang isang folder kay Renato. Mr. Alcaraz, ito ang mga kaso na isasampalaban sa iyo. Swindling, grave abuse of authority, endangerment of public health, at attempted murder. Attempted murder? Ano yan? Bakit? Putol ni Renato. Ang kanyang boses ay naging tili dahil sa ipinapahatid mong supplier na halos ikamatay ng anak ng isang costumer natin at sa nangyari kay Caleb Reyes sa daan na konektado sa mga tao mo. Matigas na sabi ng abogado. Biglang pumasok ang dalawang pulis sa bulwagan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang kanilang presensya ay tila isang huling pako sa kabaong ni Renato. Renato Alcaraz, you are under arrest. Ang boses ng pulis ay seryoso. Ang mga mata ni Renato ay nanlaki sa takot. Tumalikod siya, naghahanap ng paraan para makatakas. Hindi ako aarestuhin. Ako ang manager. Ako ang bumubuo ng pera para sa kumpanyang ito. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahuli ng mga pulis. Ang kanyang magandang tuksedo ay nagusot. Ang kanyang buhok ay nagulo. Ang pilit niyang paglaban ay tila isang nakakaawang sayaw. Madam Marites, please, parang awa niyo na. Huwag niyo akong ipapahuli. Pagsusumamo ni Renato, ang kanyang boses ay basag sa desperasyon. Tumingin siya kay Marites. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog. Ang hiya na naramdaman niya sa sandaling iyon ay higit pa sa anumang sakit ng katawan. Isang matamis na pagngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marites. Isang ngiting hindi galit, kundi isang matinding paghamak. Lumapit siya kay Renato, dahan-dahan. Naalala mo ba noong pinilit mo akong lumuhod para linisin ang sapatos mo? Mahinang tanong ni Marites. Naalala mo ba ang utang na loob na sinasabi mo sa lahat ng tauhan mo? Opo. Opo, madam. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko na po ulitin. Please! Pagmamakaawa ni Renato. Ito ang golden moment ng paghihiganti. Humarap si Marites sa pulis. Pakidala na po siya at siguraduhin ninyong hindi niya na muling matatapak-tapakan ang dignidad ng kahit sino. Habang dinadala ng mga pulis si Renato palabas, ang lalaking kanina ay nagmamayabang ay biglang nadapa. Ang kanyang mukha ay tumama sa sahig. Sa mismong lugar kung saan niya ipinagluhod si Marites. Ang dumi mula sa kanyang sapatos ay kumalat sa kanyang mukha. Isang ironic na selyo ng kanyang kasamaan.
Nakita ng lahat ng board members ang pagbagsak ni Renato. Ang kanyang hiyaw ay unti-unting lumayo. Ang amoy ng takot at pagbagsak ay kumalat sa buong bulwagan, isang amoy na nagpapakita ng tunay na kaluluwa ng isang tao. Ang pera ay madaling hanapin, ngunit ang malasakit ay hindi nabibili. Sabi ni Marites, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa hall. Kaya simula ngayon, babalik ang lamesa ni Maria sa tunay nitong puso. Walang sino man, anuman ang posisyon, ang pwedeng humawak sa kumpanyang ito kung wala siyang malasakit sa kapwa. Sa labas ng bulwagan, ang langit ay dahan-dahang luminaw. Ang ulan ay huminto na, at ang isang sinag ng araw ay tumama sa mga bintana. Tila isang bagong pag-asa na gumising sa lungsod. Ang silid sa pribadong ospital ay nababalot ng banayad na init ng sikat ng araw na tumatago sa manipis na kurtinang puti. Malayo ito sa amoy ng imburnal at basang aspalto ng tondo. Dito, ang hangin ay amoy, sariwang lila at malinis na linen. Ang tanging tunog na maririnig ay ang rhythmic na pag-akyat baba ng linya sa monitor ng puso. Isang mahinang patunay na ang buhay ay patuloy na lumalaban sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang iminulat ni Caleb ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila isang ulap na dahan-dahang naglilinaw sa kanyang paningin. Ang unang naramdaman niya ay hindi ang hapdi ng kanyang mga sugat, kundi ang gaan ng kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya si Dahlia na mahimbing na natutulog sa isang sofa. Ang pisngi ng bata ay kulay rosas na muli, malayo sa maputlang hitsura nito noong gabi ng bagyo. Gising ka na pala, anak. Napalingon si Caleb sa pinto. Doon nakatayo si Marites. Hindi na siya suot ang kupas na uniforme ng server. Nakasuot siya ng isang formal na blusa na kulay cream. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ngunit may bakas ng puyat. Sinubukan ni Caleb na bumangon, ngunit agad siyang pinigilan ni Marites. Huwag kang pilitang gumalaw, Caleb. Marami ka pang tahi sa binti. Madam. Ang boses ni Caleb ay paos, puno ng kalituhan at matinding hiya. Nalaman ko po sa mga nurse, kayo po pala ang may-ari ng lahat ng ito. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Nakakahiya po ang mga nasabi ko sa inyo sa bodega. Umupo si Marites sa tabi ng higaan ni Caleb. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Ang kamay na nagligtas sa gamot ni Dahlia sa gitna ng aksidente. Huwag kang humingi ng paumanhin, Caleb. Sa totoo lang, ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo at sa tatay mo. Naitigil ni Caleb ang kanyang paghinga. Ang tatay ko, kilala niyo po si Ricardo Reyes? Dahan-dahang kinuha ni Marites mula sa kanyang bag ang kinalawang na medalya at isang lumang relo na matagal nang hindi tumitibok. Inilapag niya ito sa palad ni Caleb. Ang lamig ng metal ay humalik sa balat ng binata. Nagdala ng isang kuryente ng alaala. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Simula ni Marites, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Siya ang nagligtas sa akin sa apoy noong nagsisimula pa lang ang lamesa ni Maria. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan, ang pinakatapat kong kasama. Ngunit dahil sa kasamaan ng mga taong pinagkatiwalaan ko, nawala ang komunikasyon ko sa pamilya niyo. Akala ko, nasa probinsya na kayo at maayos ang buhay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Caleb. Hinawakan niya ng mahigpit ang relo ng kanyang ama. Ang sabi po ni tatay bago siya mamatay, "Wag daw po akong susuko." Pero nitong mga nakaraang buwan, Madam, akala ko po talaga katapusan na namin. Hindi, Caleb. Ang pagsusumikap mo, ang pagmamahal mo sa kapatid mo, yan ang patunay na anak ka nga ni Ricardo, sabi ni Marites habang pinupunasan ang sariling luha. Hindi lang kita ibabalik sa trabaho. Gusto kong ikaw ang humawak sa branch na binuo ng tatay mo. Gusto kong ikaw ang magturo sa ating mga tauhan kung ano ang tunay na kahulugan ng malasakit. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil yun ang tama. Ito ang golden moment ng paghilom. Sa loob ng silid na yon, ang amoy ng luma at masakit na nakaraan
ay dahan-dahang natunaw sa bango ng bagong pagkakataon. Ang tunog ng monitor ng puso ay tila naging isang masayang martsa para sa bagong simula. Madam, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, bulong ni Caleb. Huwag mo akong tawaging madam, Tita Marites na lang. Ngumiti ang matanda. Kinuha ni Marites ang relo mula sa kamay ni Caleb. Sinubukan niyang i-wind ang munting pihitan nito. Pagkatapos ng ilang subok, isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga gear ang narinig sa loob ng relo. Ang maliit na kamay ng segundo ay dahan-dahang gumalaw. Ang oras na tila huminto sa pamilya Reyes, 20 taon na, ang nakalilipas ay muling nagsimulang tumakbo. Ang hustisya ay nakamit na natin, Caleb, sabi ni Marites habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang lungsod ng Maynila ay nagniningning sa ilalim ng araw. Ngayon, ang susunod na kabanata ay ang pagbuo muli ng inyong mga pangarap. Sa kabilang dako ng ospital, narinig ang ingay ng mga reporter na nagkakagulo sa labas, naghihintay ng pahayag tungkol sa pagbagsak ni Renato. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang mahalaga lang ay ang katahimikan ng 2 pusong nahanap muli ang kanilang tahanan. Ang hangin sa loob ng sangay ng lamesa ni Maria sa Quezon City ay hindi na amoy kemikal o nabubulok na karne na pilit itinatago sa sarsa. Ngayon, ang bawat pasok ng costumer ay sinasalubong ng bango ng sariwang pandan, ang halimuyak ng bagong saing na kanin at ang amoy ng luyang pinapakuluan. Isang amoy na nagbibigay ng ginhawa at katiwasayan. Ang bawat sulok ng restaurant ay nagniningning, hindi dahil sa mamahaling dekorasyon, kundi dahil sa tunay na kalinisan na nagmumula sa mga taong masayang nagtatrabaho. Naglalakad si Caleb sa gitna ng dining area. Hindi siya nakasuot ng tuksedo na katulad ng kay Renato. Suot niya ang isang malinis at plansadong polo na may burda ng logo ng kumpanya. Ang kanyang bawat hakbang ay wala ng bigat ng takot, kundi ang gaan ng isang taong may dangal. Nay Elena, maupo muna kayo rito. Ako na ang magdadala ng heavy tray na yan sa table 4, sabi ni Caleb habang kinukuha ang tray mula sa kamay ni Elena. Ngumiti si Elena, ang kanyang tiyan ay malaki na at malapit ng manganak. Salamat Sir Caleb. Ang laking tulong po ng bagong schedule na ibinigay nyo. Nakakapagpahinga na po ako ng maayos. Wala yun, Nay. Ang importante ay ang kalusugan nyo at ng baby. Sagot ni Caleb ng may tunay na ngiti. Ito ang bagong sistema sa ilalim ni Caleb. Tinanggal niya ang lahat ng mapang-aping patakaran ni Renato. Wala nang bawas sa sahod para sa mga hindi sinasadyang pagkakamali. Mayroon na ring Malasakit Fund, isang pondo na kinuha mula sa kinurakot na pera ni Renato na nabawi ng kumpanya, na ngayon ay ginagamit para sa emergency na pangangailangan ng mga empleyado. Mula sa isang sulok, pinapanood ni Marites ang lahat. Nakaupo siya bilang isang regular na costumer, suot ang kanyang paboritong salamin sa mata. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan habang nakikita ang pagbabago. Ang lamesa ni Maria ay hindi lamang naging isang kainan, naging isa itong pamilya. Madam, heto na po ang paborito ninyong arroz caldo. Boses ni Caleb habang inilalapag ang mangkok sa harap ni Marites. Ang usok ng lugaw ay amoy bawang at luya, malapot at puno ng laman. Salamat, Caleb. Kumusta ang Dahlia Foundation? Tanong ni Marites. Naka-enroll na po ang unang 10 anak ng ating mga servers, Madam. Lahat sila ay may scholarship na para sa susunod na school year. Masayang balita ni Caleb. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Malayo sa mga matang dati, ay puno ng luha sa dilim ng bodega. Biglang, ang pinto ng restaurant ay bumukas at pumasok ang isang batang babae na tumatakbo. Si Dahlia. Nakasuot siya ng isang bagong uniforme ng eskwelahan. Puting blusa na may asul na necktie at isang maayos na pleated na palda. Ang kanyang buhok ay nakatali ng isang asul na ribon at sa kanyang likod ay may suot siyang bagong backpack
na may kulay ng bahaghari. Ito ang golden moment na nagpasingning sa buong silid. Ang sikat ng araw mula sa labas ay tumama sa mukha ni Dahlia habang tumatakbo siya patungo sa kanyang kuya. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang sayaw ng tagumpay. Wala na ang ubo, wala na ang nanginginig na katawan sa ibabaw ng karton. Kuya, look! Perfect ang score ko sa spelling. Sigaw ni Dahlia habang ipinapakita ang kanyang papel. Binuhat ni Caleb ang kapatid at hinalikan ito sa pisngi. Ang tunog ng tawa ni Dahlia ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika. Proud na proud sa'yo si Kuya Dahlia. Sabi ko sa'yo, di ba? Magiging maayos ang lahat. Bulong ni Caleb. Tumingin si Marites sa magkapatid. Ang amoy ng masarap na pagkain sa kanyang harap ay tila naging amoy ng tagumpay. Ang bawat butil ng kanin sa kanyang lugaw ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng dumi at ulan, may mga binhing handang tumubo at magbunga kung aalagaan lamang ng tamang malasakit. Madam, handa na po ba kayo para sa ika-20 anniversary celebration sa susunod na buwan? Tanong ni Caleb habang ibinababa si Dahlia. Handang-handa na, Caleb. Dahil sa selebrasyong iyon, hindi lang ang kumpanya ang ipagdiriwang natin. Ipagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating mga pangarap. Sagot ni Marites nang may determinasyon. Sa labas ng restaurant, ang mga tao sa Maynila ay naglalakad sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Ang ulan ay tila isang malayo ng alaala. Ngunit para sa mga taong nasa loob ng lamesa ni Maria, ang bawat patak ng ulan noon ay naging dilig para sa kasalukuyang kaginhawaan. Ang gabi sa Manila Hotel ay tila isang dagat ng mga bituin na bumaba sa lupa. Ang bulwagan ay puno ng kinang ng mga kristal na chandelier. Ang bawat kislap nito ay sumasalamin sa mga nangiti ng daan-daang panauhin. Ang amoy ng sariwang sampagita ay humahalimuyak sa bawat sulok. Isang bango na sumasagisag sa dangal at katapatan ng lahing Pilipino. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaang ito, may isang lamesang nananatiling simple sa gitna ng entablado. Isang lamesang gawa sa lumang nara na may 3 upuan. Nakatayo si Marites sa gilid ng kurtina. Pinagmamasdan ang mga taong kanyang pinagsilbihan sa loob ng 20 taon. Nakasuot siya ng isang maringgal na Maria Clara na yari sa pinungpi niya. Ang bawat burda nito ay tila isang kwento ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang mukha ay maliwanag, hindi dahil sa mga hiyas na suot niya, kundi dahil sa kapayapaang nahanap niya sa kanyang puso. Madam, handa na po ang lahat. Bulong ni Caleb sa kanyang likuran. Lumingon si Marites at napangiti. Si Caleb ay tila isang ganap na Ginoo sa kanyang itim na barong Tagalog. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pasasalamat. Sa tabi niya, si Dahlia ay tila isang munting prinsesa sa kanyang asul na gown, hawak ang isang bouquet ng mga puting rosas. Magsimula na tayo, Caleb, sabi ni Marites habang hinahawakan ng kamay ng binata. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng entablado, ang masigabong palakpakan ng mga tao ay tila isang alon na yumayakap sa kanila. Maraming mga empleyado ng lamesa ni Maria ang nandoon. Si Elena nakarga na ang kanyang malusog na sanggol, ang matandang cook na dati ay natatakot kay Renato, at ang lahat ng mga server na dati ay nakayuko. Ngayon, lahat sila ay nakatingala. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Tumayo si Marites sa harap ng mikropono. Ang bawat salita niya ay dahan-dahan, tila isang awit na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng mahabang panahon, ang akala ko ay ang yaman at pangalan ang nagpapatakbo sa kumpanyang ito. Pero nagkamali ako. Simula ni Marites, ang lamesa ni Maria ay hindi binuo sa semento at bakal. Binuo ito sa bawat butil ng kanin na isinusubo natin ng may pagmamahal. Binuo ito sa bawat patak ng pawis
ng mga taong hindi sumusuko sa hirap ng buhay. Ito ang golden moment ng gabi. Inutusan ni Marites ang mga server na ilabas ang huling putahe para sa lahat ng panauhin. Hindi ito steak, hindi rin ito seafood. Ang bawat panauhin, mula sa mga bilyonaryo hanggang sa mga simpleng manggagawa, ay hinainan ng isang mangkok ng puting lugaw na may itlog at bawang. Isang mangkok ng lugaw na nakalagay sa pinakamahal na porselana. Ang lugaw na ito ay simbolo ng ating pinagmulan, sabi ni Marites, habang itinataas ang kanyang kutsara. Ito ang pagkaing nagligtas sa isang bata sa gitna ng bagyo. Ito ang pagkaing naging saksi sa kasamaan ng isa at kabutihan ng marami. Sa gabing ito, opisyal kong ibinibigay ang pamamahala ng lamesa ni Maria kay Caleb Reyes, ang anak ng lalaking nagligtas sa buhay ko at ang lalaking nagligtas sa kaluluwa ng kumpanyang ito. Si Caleb ay lumapit. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon habang tumatanggap ng simbolo ng pamumuno. Tita Marites, pangako ko po, sa bawat lamesang ihahanda namin, laging may kasamang malasakit. Walang sino mang nagugutom ang aalis nang hindi nabubusog ang puso. Ang buong bulwagan ay tumayo para sa isang standing ovation. Ang bango ng lugaw ay humalo sa amoy ng sampagita. Lumilikha ng isang atmosfera ng tunay na tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa pera, kundi sa dami ng buhay na nabago. Isang buwan matapos ang selebrasyon, ang ulan ay muling bumubuhos sa mga lansangan ng Maynila. Ang langit ay kulay abo, tila isang luma at kupas na litrato. Sa isang kanto malapit sa basurahan, isang lalaki ang nakasuot ng maduming orange na vest. Ang kanyang buhok ay madalang na, ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ng galit at pagsisisi. Si Renato. Hawak niya ang isang walis na gawa sa tingting, pilit na nililinis ang putik na barado sa kanal. Ang amoy ng nabubulok na basura ay dumidikit sa kanyang balat. Ang mismong amoy na dati ay ipinandidiri niya. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng pera ay nanginginig na ngayon sa ginaw at gutom. Biglang tumigil ang isang malaking truck sa kanyang tapat para magkabit ng isang billboard. Tumingala si Renato. Doon, sa naglalakihang mga titik, nakasulat ang Lamesa ni Maria, malasakit sa bawat hapag. Sa tabi ng mga salita ay ang larawan ni Caleb at Dahlia, nakangiti, malinis at puno ng liwanag. Isang matinding bugso ng hangin ang umihip, nagpatalsik ng maruming tubig mula sa kanal patungo sa mukha ni Renato. Ito ang bitter irony ng tadhana. Ang lalaking mahilig magpaluhod sa iba ay siya na ngayong nakayuko sa harap ng putikan, habang ang mga taong tinawag niyang basura ay nagniningning sa itaas ng lungsod bilang mga simbolo ng pag-asa. Dahan-dahang binuhat ni Renato ang kanyang walis, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa ulan o baka dahil sa mga luhang huli na para sa pagsisisi. Sa malayo, narinig niya ang tawa ng mga bata na tumatakbo patungo sa pinakamalapit na sangay ng lamesa ni Maria para sumilong sa ulan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa paraang nararapat sa atin. Ang diwa ng malasakit ay nanatiling buhay, habang ang anino ng kasamaan ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng nakaraan.